Ipinagdadalamhati ng kanyang pamilya ang isang OFW na natagpuang patay sa disyerto sa Saudi Arabia. Hit and run ang itinuturo ng mga otoridad na sanhi ng kanyang pagkamatay, pero palaisipan daw sa mga naulila kung bakit ito nawawala ng pera, cellphone at alakas. Nakatutok si Jonathan Andal. Exclusive! June 11 pa hinahanap sa Riyadh, Saudi Arabia ang 30 anyos na Pilipinong si Juljiri Aggong. Makalipas ang 4 na araw, natagpuan siyang patay na. Gin-hold up daw, tapos pinapunta sa disyerto. So, tapos isang kwento, nasagasaan lang daw, hindi daw gin-hold up. Sabi ko, pag hindi hin-hold up, nasaan yung gamit niya? Cellphone niya, pera niya, at saka ginto na ipapadala sana sa nanay niya. Batay sa report ng Saudi authorities na ipinasa sa Pilipinas, hindi hinold up si Aggong. Na-hit and run siya ng kotse, no? So, and that caused fatal injuries. Yung reported incident is June 11, approximately around 12:31 p.m. habang tumatawid sa King Salman eastbound road at a non-designated pedestrian crossing. The vehicle was identified, the plate number was identified, including the concerned driver of the vehicle. Sinisika pa ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA na makakuha ng kopya ng CCTV ng insidente. Meron na rin itong abogado sa Riyadh na tutulong sa kaso. Justisya lang po. Yan lang po yung paniwagan namin. We stand ready to pursue yung kaso and makamit yung hustisya. The Saudi police are investigating the case if there's possible foul play. Panganay sa magkakapatid si Aggong, taga Hulo, Sulu. Kalahating taon pa lang siya sa Riyadh bilang office and facility cleaning laborer. Napakabuti ng bata na yun. Pangarap niya talaga makapunta dyan. Patulong na din sa mga kapatid niya. Nagdesisyon na ang pamilyang ipalilibing doon sa Riyadh si Aggong, alinsunod sa Muslim tradition na ihimlay agad ang isang pumanaw. Nangako naman ang gobyerno ng financial assistance at ibang tulong sa pamilya ni Aggong. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras.